Magandang araw mga kaibigan. Bago natin talakayin ang topic sa araw na ito, gusto ko lang ipaalam sa mga interesado na magkaroon ng trabaho, either full-time or part-time, pwede sa inyong bahay. Ito po isang income opportunity na magkatrabaho kayo. Panoorin nyo ang short video na ito, mag-register kayo online sa QR code na may pakita. Bigyan natin ng reaction yung vlog ni Jojo de Guzman na kung saan ipinakita niya yung actual na pangyayari, yung paghingi ng PME graduate ng relo ng Pangulong Marcos na hindi niya ibinigay. Napakaganda ang paliwanag. Ang galing talaga ni Jojo de Guzman. So, panoorin natin yung actual video at yung naghilaan ng diploma si PBBM at BP Sara. So, bakit naghilaan sila ng diploma? Ipapaliwanag ni Jojo de Guzman. Cadet First Class, Jemver Soriano, Lingayen, Pangasinan. Yan yung kadete na humingi ng relo. Yun, bumulong. Okay, so ito na yung si Jemver Soriano. Ito na yung pangyayari. Tignan natin isa-isa. One by one ha, tignan natin. Lumapit siya, bumulong siya, hindi niya narinig. So at this point in time, inulit niya. So nakita ninyo, nilapit ni Jemver yung binubulong niya. So at this point in time, narinig na ni VP. Narinig din nito. Dito sa puntong ito, tahimik pa itong si Gibo. Wala siyang reaction, kumbaga walang reaction. Kita natin, titignan natin si VP dahil narinig na niya, kasi si BBM pinaulit niya eh. Pero si VP narinig na niya yun. Kita ninyo tong hawak-hawak niya. Hawak niya yan eh. Hihilain pa ni VP yan. Yung hawak niya na yan, yan, diploma yan. Hihilain ni VP yan, pabalik. Si BBM naman, hinihila niya naman papunta sa kanya. So, gusto ni BBM, kunin niya kaagad itong libro na ito, yung diploma. Gusto niyang kunin para matapos na, para makaalis na ito. Si VP, hinihila niya. Kasi gusto niya nga, si VP alam na niya yan, traditional yan, ginagawa ng tatay niya yan, namimigay yan yearly. Doon sa mga my gods na, Mr. President, can I have your watch as a gift? Meron at meron sa mga graduates na yan, may mga guts na hihingin ang relo ni PRRD yearly yan. So naging traditional yan. Eto, sinubukan si BBM. Pero nakita ninyo, nagmamadali siyang kunin itong diploma na ito para ito makaalis na. Si VP hinihila naman niya kasi gusto nga niya ibigay. Bakit pahihiyain yung tao? So, ipi-play natin ito, mapapansin ninyo na hinihila ni VP itong diploma. Dito, at this point in time, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Okay? Hawak ni VP, ayan, hawak ni VP, hinihila niya. Ulitin natin, hawak ni VP, hinila niya. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Hawak ni VP, ayaw niyang bitawan. Pero hinila niya. So dito, walang reaction si Gibo. Pero nung nakaalis na si Soriano, saka tumawa si Gibo. Mapapansin nyo dito, ayan na, may ibubulong si Gibo. Ayan, binulong niya kay Browner. Ayan, tapos tumawa. Ayan, binulong kay Browner, tapos tumatawa sila. Ang bastos, di ba? Grabe. Tapos,
chinismis pa ni BBM kay Gibo kasi alam ni BBM na hindi nag-react si, ayan o, chinismis niya, o ayan o, chinismis niya. Tapos si Gibo, ayan, hindi pa tumigil si Gibo kakatawa, tingnan nyo si Gibo. Tumawa yan, hindi yan tumigil hanggang sa dalawang, ayan o, yung rilo, kapal naman ng mukha nun, parang ganun ang dating eh. Diba ang kakapal ng mga pagmumukha nila? Alam niyo kung bakit? Sabi ko nga, yearly itong ginagawa kay Tatay Digong, ibinibigay ni Tatay. Hindi pa tumigil si Gibo. Oo. Kaya naman siguro pala ayaw ibigay ni BBM. Kasi ang kanyang relo ay Patek Philippe. Kaya naman pala, tumataginting na. So, ang relo nitong si Marcos Jr., Patek Philippe Nautilus 5986G. Magkano po yan? Titignan natin ang kanyang presyo. Ay 608,700. Magkano po yan sa peso? Tumataginting po na 4.5 million pesos. Kaya naman pala ayaw ibigay. Samantalang si Duterte, mapa-PMA man yan o Philippine Marine Corps, binibigay niya yan. Ibig sabihin, kahit may sentimental value yan, kahit mamahalin man yan umumuran, pero sa tingin ko, hindi mamahalin yung relo ni PRRD. Hindi tumatanggap si PRRD ng mga regalong ganyang mahal, o kaya hindi siya nagre-relo kasi alam niyang hindi karapat-dapat yan na magarbo ang pamumuhay ng public servant, di ba? So si PRRD, wala lang yan sa kanya. Siya pa ang magsusuot sa'yo ng relo. Kasi iniisip ni PRRD, itong mga taong ito ang lalaban, itaya ang buhay para sa bansa. Ayan, a very nice gesture from a former president. Samantala, itong mukong na, ewan ko paano naging presidente ito, bastos. Ayan, walang pakialam sa'yo. Why would I give you my watch? My Patek Philippe watch. Okay, so ayun. Salamat sa mga footages na ito at nakikita natin. Doon na tayo mag-react sa presyo, bayad ng relo. I don't know kung paano na-research ni Jojo de Guzman yung relo ng Presidente Marcos Jr. na allegedly, sabi niya, is abot ng 4.5 million pesos. Kaya pala, parang mahirap ibigay. Kumpara naman kay PRRD, namimigay talaga. Kasi nga, 2019, nag-graduation sa PMA. May kadete na talagang binigyan. Okay? Kaya, marahil, yung pamimigay ni PRRD ng relo sa isang PMA graduate, yun ang nagbigay o lakas yung lakas loob nitong Cadet Soriano na humingi rin ng Okay, so merong nag-text sa akin na isa kong subscriber. Comment niya tungkol yan sa hindi pagbigay ng relo ni PBBM sa kadete. Sabi niya, the young lieutenant who asked BBM if he could have his watch as his graduation gift is symbolic not only for him but for the whole AFP, which means if BBM could provide the much needed support to the AFP in terms of equipage and morally in sustaining the AFP's fight against the enemies of the state. So, it's a symbolic. Kung kaya bang magsakripisyo si BBM, ang Presidente, Commander-in-Chief, para tugunan ang pangangailangan ng mga sundalo. Sabi ng nag-text sa akin, na ipakita ni BBM at Gibo ang kanilang mababaw na pangunawa
sa kasundaluhan na handang mamatay para sa bayan. Ako po si Rene. Hindi ko nabanggitin yung full name niya. Baka ayaw niya eh. Ako po si Rene. Dating close in aid ng isang mayor sa Agusan del Sur. So, kilala niya ako. Sabi niya, kayo po ang pinapakontak ni Mayor kung kailangan ng tulong ng munisipyo, especially during calamities. So, salamat Rene sa iyong reaction, symbolic. So, sayang, it's a missed opportunity. So, nangyari na yan. At I don't know bakit inilabas ni BP Sara itong kwentong ito. Kasi, sabi niya, doon niya na na-realize na toxic na ang relationship. So, maayos pa ba ang relasyon ng dalawa? I don't know. Sana, maayos pa para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino.